kung ano na yung mga inaasahan nila sa kanilang katawan sa Kamara at maging sa Senado kung ano na yung mga progreso ng mga panukalang batas para sa kanilang pakinabang at benepisyo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ating pag-uusapan, lalo na yung mga may kinalaman sa ating mga lolo at lola. In other words, para sa mga senior citizens. At kung ano na yung mga inaasahan nila sa kanilang katawan sa Kamara at maging sa Senado kung ano na yung mga progreso ng mga panukalang batas para sa kanilang pakinabang at benepisyo. Makasama natin live sa ating programa, walang iba, ang katawan ng Citizens or Senior Citizens Party List na si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes. Welcome sa programa, Congressman Ompong, at magandang umaga sa iyo, sir. Good morning, Raymond. Good morning. At sa lahat na nakikinig, nakatubaybay sa iyong programa. Eto, I understand nung last year, noong 2022 ay pumasa na sa committee level ng Kamara yung panukalang batas para sa pagdoble ba ng pensyon ng ating mga lolo at lola. Ano na ang status ngayon naman sa plenaryo dyan sa Kamara, Congressman Ompong, sir? Actually, tapos na yan. Naisa batas na yan. Nag-last into noong last July. At nag-aantay na lamang ng pondo ang DSWD para maipamahagi, ma-distribute sa ating mga senior citizens. Batas na yan, batas na. Nawala sa utak ko na ang tanong ko sana ay kumusta na sana yung implementasyon. So, as we speak, Congressman Ompong, wala pang funding sa DSWD. Wala pa. Nag-aantay si Secretary Gatchalian na may download. Pero by 2024, sigurado na may pondo na yan. So, ang hinihintay niyang da-download ngayon, yung para sa 2023, so mabibigyan ng pondo ng DBM. So, yung pondo para rito ay meron ng allocated noong para sa 2023. So, waiting na yung ating mga lolo at lola. No. Sa 2024, sigurado na yon. Ang inaantay natin, may download ng DBM sa DSWD para may pamahagi ngayong 2023. So, ang mangyayari, DSWD at hindi mga local government units ang mag-implementa ng batas na ito? Hindi po. Ang DSWD, through LGU yung pag-payout. Pero ang manggagaling ito sa pondo ng DSWD. Correct me if I'm wrong, yung Congressman. So, from 1,000, magiging 2,000 na yung magiging... No. Yes, from 500 to 1,000. Oo nga. So... From 500 to 1,000. So, at least, hindi naman malayo siguro. In the next Congress, may magawa na 2,000 na yung kanilang magiging, kumbaga, per month ito, no? Per month. Per month yan, per month. 1,000 per month. Lalo, kailangan yan, pambili ng mga maintenance at ilan pa para sa ating mga lolo at lola. So, magandang balita yan. So, anyway, so far, sa inyong data, kung merong available, kahit rough estimate lamang, Congressman Ompong, sir, mga ilan na yung ating mga itala na senior citizens sa ating bansa? Kaya sinasabi, nasa 12 million plus. Wow. Pero ang mabibigyan lang ng social pension ay 4 million. So, kailangan pa natin doon... Kailangan pa natin sige. Okay.
kumbaga parang linisin yung listahan din. So far, may nakapaloob ba sa batas, Congressman, yung kung meron bang prioritization ng age? Halimbawa, yung 60 years old, 70 years old, 80 years old, uunahin yung mga 70 or 80. Meron bang ganon o walang diskriminasyon, paparehas pag senior citizen na? Wala. Wala sa ngayon, yung dating yung listing ba yung kung gaano karami yung binibigyan ng 2022, yun pa rin. Hindi naman nadagdagan ng bilang. Napalitan lamang doon sa mga namamatay na pinapalitan. Sa ngayon, maliban dito sa pensyon na tinatanggap ng ating mga lolo at lola, Congressman Ompong, ano pa ba yung mga ibang mga benefits na tinatamasa ng mga senior citizens? Yung benefit, yung 20% discount na ina-enjoy ng ating mga senior citizens ngayon, 5% discount dun sa basic commodities and basic necessities and prime commodities, 5% doon. Meron tayo sa mga gamot, libre tayo, nakaka-discount tayo sa mga gamot, provided may doctor's prescription. Wala bang libreng sine? Gaya ng iba't ibang mga, sa Makati City, may mga libreng sine sa mga senior citizens, Congressman? Ayun sa Makati, kasi mga local project yan, local program ng Makati. Well, kanya programa ng mga LGU pagdating sa local. Alam ko, kayo mismo ay isang senior citizen at kayo ay lublob sa pangangailangan ng inyong hanay. Ano pa ang inyong nakikita na need ng ating mga nasa inyong sektor na dapat i-prioridad ng gobyerno natin, Congressman Ompong, sir? Pakulit. Ilan pa o kaya ano pa ba yung mga pangangailangan ng inyong sektor na dapat ay prioridad ng ating gobyerno, Congressman? Actually, mga pangangailangan natin yung ating mga monthly maintenance ng ating mga senior citizen. At meron tayong inihain na bill dyan, at least mga 500 pesos monthly maintenance, monthly. Meron tayong free dialysis na nakasalang. Yung ating expanded senior citizens discount, kung maaari, kasama yung vitamins, mga food supplement. Yun. Marami tayo nakasalang na panukalang batas. Ang alam ko, parang sa inyo ring hanay nang galing yung panukala na dagdagan sa buong bansa yung matatawag na geriatric hospital, yung para dedicated. Kumusta na? Maganda yun. Kasi yung iba talagang napipilitan, lalo yung mga nasa probinsya na may hirap na mga lolo at lola, walang dedicated na hospital para sa kanila. Ano ang status dito, Congressman Ompong? Pasado na sa committee level yan. Wow. Ways and Means. Ngayon, meron tayo na naiakyat sa Senado, yung Centenarian Act natin na kung saan pag edad ng 80 years old, makakatanggap ng 25,000 and every 5 years. 80, 85, 90, 95 years old, makakatanggap ng 25,000. Yung 100,000 pag edad ng 100 years old, nandun pa din. At meron tayong bonus, pag umabot ng 101 years old, may 1 million. Yun nga. Ngayon, nasa Senado na rin yung ating early voting na kung saan yung magkakaroon na eleksyon, makakaboto tayo 1 week before election. At least para maiwasan na sila ay may halo-halo. Lalo sila ay, yung hanay ninyo ay tuturing na vulnerable sector sa mga sakit, Congressman. Eto, sa ngayon, paano yung 1 million pagka 100 years? Pagka 1 million pag 100 years? 101. Ay, 101. Okay. So, just to be clear, Congressman Ompong, so ito walang
tinitignan na kumbaga social status, basta lolo, lola, kahit na may anak sa nasiman, may anak na mga professional, and walang exemption. Wala. So, sa ngayon, ano pa yung mga nakasalang sa committee level na panukalang batas na gustong-gusto ring marinig at malaman ng ating mga kababayang mga lolo at lola, Congressman Ompo, maliban sa siyempre nabanggit nyo na? Ayun nga, yung geriatric act, nakapasa na rin sa committee level. Last week, tinalakay namin yung 1% ng budget ng bawat local government units ay i-set aside ilan para sa exclusive use ng senior citizen. Meron tayo nakasala na elderly care, pasado na rin sa committee level. Ito yung mga ngalaga sa ating mga senior citizens na mga napapabayaan ng kanilang pamilya. Yun nga yung sunod ko sana ng katanungan kung paano natin ma-address dahil marami maliban sa pinapabayaan na nga, hindi man lang pinapadalhan ng pangkain at allowance. Minsan may mga iba pa na sinasaktan pa ng sarili nilang mga anak. So meron ba tayong parang pagtugon dito para hindi na nga sinusuportahan, inaabuso pa ng kanilang mismo mga anak? Oo. Yun nga, yung elderly care, saka yung elderly abuse, yung sinasabi mong inaabuso. Ako, pangangalagaan ng ating bawat barangay, magkakaroon ng elderly care. So yun yung mga binabalik? Yun namang mga pinagmamalupitan, may karampatang parusa yan sa mga nagmamalupit. Hindi lang yung ibang tao, kasama na rin yung kapamilya. Mas mabigat yung parusa dapat sa mismong kapamilya, yung kamag-anak, dahil sariling dugo. Kumbaga, although hindi naman talaga obligado yung anak na suportahan o ano yung magulang. Pero, di ba, parang napaka-unfair na sila yung nagluwal, sila yung nagpaaral at naging tagumpay, pero wala man lang parang, di ba, parang pagbabalik. So, ang mangyayari yan, gobyerno na yung sasalo sa dapat ay responsibilidad or obligasyon ng anak ng mga lolo at lola na ito. Oo naman, di ba naman iba kasi kultura natin sa ibang bansa. Kaya ganun. Kaya meron tayo nakakasalang yan, pasado na lahat yan sa committee level. May panukala ba na kaugnay naman sa mga anak na parusahan pagka iniwan o pinabayaan yung kanilang mga magulang? Meron kasama yun doon sa bill natin. So, yun, at least may mga magandang gustong malaman ng ating mga lolo at lolo. Anyway, sa ngayon, ano ang inyong pinagkakabalahan ngayong araw, mga oras ito sa panahon ng second session, Congressman? Ganyan nga, sinusulong natin yung mga pinag-usapan natin mga panukalang batas at isang naka-priority ko, yung sangguniang senior citizen. Kumbaga, naka-pattern ko sa SK, yung mga kabataan. Ito. Kasi dapat meron tayo noon. Kasi ang mga kabataan, meron din kasama sa sanggunian. Dapat kasama tayo rin sa sanggunian. Okay. So parang, okay yun may mga kiyatawan sa kabataan, meron ding kiyatawan sa senior citizens. Tama lang naman. Oo. Ito, Congressman, yung suporta sa Home for the Aged, meron ba kayong parang iniisip na parang mabigyan din ng suporta ng gobyerno? Meron, yun nga yung home for, yung elderly care. Meron din tayong project yan, Home for the Aged. Meron tayong pinopondahan taon-taon sa Bohol. Meron tayong Home for the Aged na taon-taon yan, yearly. Pinopondohan ng ating party list. So itong elderly care home para sa mga lolo, ito ba yung scope ba nito ay national, no? Congressman? National yan. So ang target nito ay per barangay?
Oo, barangay ang makakatiwa rin. Oh, so, In coordination with Department of Health. Siyempre. So, may dagdag, kumbaga, dapat lang din para magtrabaho yung mga barangay officials, lalo yung mga barangay kapitan, na alagaan yung nasasakupan na mga senior citizens na. Anyway, may mga feedback lamang dito, Congressman, kung bago daw ba kayo naging katawan ng partido ng mga lolo at lola o senior citizens, saan sektor po, kumbaga, ano yung pinagkabalahan nyo dati? Dati na ba kayong galing sa gobyerno, Congressman? Ako ay retired government employee. Dati ako nagtrabaho sa City Hall ng Quezon City. For 32 years, nasa City Hall ako ng Quezon City. Bakit daw po ninyo naisipan na maging katawan, pasukin ito at magsilbi na yun nga, katawan ng mga senior citizens, Congressman Ompong, sir? Actually, nung mag-retiro ako, naisip ko wala naman akong gagawin. So, anaya ako ni dati ng yumaong Congressman Datol na sumama ako sa kanya. So, ang nangyari naman, namatay si Congressman Datol, so ako yung pumalit. So siguro destiny ko na makatulong sa mga senior citizens. Sa palagay po ninyo, Congressman, ay sapat naman yung representasyon ng seniors sa Kongreso? Opo naman. At ito, naririnig doon yung boses niyo ay mukhang matikas na matikas. Ilang taon na ba daw si Congressman Ompong, Congressman? Para. Ilang taon na daw kayo ngayon, Congressman, at mukhang matikas na matikas pa rin kayo sa inyong boses. Opo naman. Basta po sa seniors, medyo malakas ang katawan natin. Tansya ko, ano kayo? 70. Opo, tama kayo. Ang galing nyo. Ang galing nyo. Tama. Sabi ko na nga ba, yun yung kanina, tansya ko, ganun. Anyway, ano raw, gusto yung mga lolo at lola rin, gusto din nilang, at kami mga kabataan, gusto rin namin maabutan sana, with God's grace, yung edad na 70. Ano yung mga, kumbaga, kinakain ninyo, ano ang inyong mga libangan, anong sikreto para malusog at abutin yung ganyang edad, Congressman Ompong, sir? Okay lang muna ka, kung naman may ingat ka sa aking kinakain, maaga natutulog, para sa mga patawa natin lumakas. Yung kabataan natin, tayo ay nagbabasketball, yung ating libangan, may edad na tayo ngayon. So, dapat iniingatan ko na, hindi na ako masyadong mahilig magkakain. May maintenance na? Yung ating tingret. May iniinom na ba kayong maintenance medicine sa high blood, sa blood? Marami na po. Marami na. Okay. At yun naman talaga mga seniors natin, pag edad ng 50, ay marami nang nararamdaman. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!